At sa nakaraan nating kwento, nagulantang ang mga mandirigma sa dobleng taya ni Henry, itinaas nila ang kanilang mga kamay sa ere, ipinapakita ang kanilang kasabikan. Napagtanto rin ni Henry na ito ang pinakamabilis na paraan upang mabilis na umangat ang kanyang ranggo. Sa susunod na laban, buong kumpiyansang ipinahayag ng referee na si Henry Morris ang panalo. Samantala, ang kanyang kalaban ay hirap bumangon mula sa sahig. Namangha si Henry kung gaano kadali ang pag-angat niya sa ranggo. Sa puntong ito, siya na ngayon ay isang S-rank na mandirigma. Sa bawat panalo, patuloy na dinodoble ni Henry ang kanyang pusta, kaya't ang maliit niyang puhunan ay mabilis na lumaki sa isang napakalaking halaga. Sa gitna ng karamihan, hindi tumigil ang pag-uusap tungkol kay Henry Morris. Dahil sa kanya, muling sumikat ang mga laban sa espada sa arena ng 10 million gold, at lumobo rin ang kita ng mga tagapagpatakbo ng torneo. Makalipas ang ilang laban, tinaasa ni Henry ang pusta sa 3,000 ginto at nagtanong kung sino sa mga S-rank na mandirigma ang handang lumaban sa kanya. Sinundan siya ng mga manunood palabas ng arena, nag-aalok ng kanilang suporta, ngunit wala ni isa ang nangahas na lumaban sa kanya. Habang papalabas siya, isang lalaki ang lumapit at inalok siyang sumali sa kanyang grupo, pati na rin ang tulong sa anyo ng sponsorship. Ngunit hindi nagdalawang isip si Henry at tinanggihan ang alok ng lalaki. Nagpatuloy siya sa paglakad at sinabing hindi siya nandito para sa pera, ngunit bigla siyang huminto, lumingon, at idineklara na nandito siya para sa kampyonato. Sa parehong sandali, isang matipunong lalaki ang lumapit kay Henry, alam ng mga tao kung sino ito, kaya't nagsigawan sila sa tuwa sa kanyang hindi inaasahang pagdating. Lumapit ang isang lalaki kay Henry at tinanong kung nag-e-enjoy siya bilang isang rising starlet. Pagkatapos, habang nakahalukip-kip ang dalawang braso ipinahayag nito na siya na ang susunod na makakalaban ni Henry. Nagtanong si Henry tungkol sa ranggo ng kanyang kalaban, at sumagot ang lalaki na siya si Savon, isang S-rank fighter. Isa sa mga manunood ang natuwa sa pagdating ni Savon, na kilala bilang Barrier Blade, at ipinaliwanag na sa oras na humawak si Savon ng espada, nagiging napakatibay ng kanyang depensa, na parang isang pader na hindi matitinag. Ngumiti si Henry at sinabing hindi magtatagal, bababa rin sa ranggo si Savon. Sa loob ng entablado, bago magsimula ang laban, ipinaalala ng referee ang patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa laban ng mga S-rank fighters. Pagkatapos, opisyal niyang inanunsyo ang pagsisimula ng labanan. Buong kumpiyansang sinabi ni Savon na malalaman ni Henry kung bakit siya tinaguriang Barrier Blade, at hinamon itong sumugod sa kanya. Agad namang naisip ni Henry na ang kalaban niya ay isang mataas na antas ng dalubhasa sa espada, kaya agad niyang inactivate ang kanyang magic armor. Nagsimula ang laban, umatake si Henry sa unang pagkakataon, tumalon papalapit at malakas na hinampas ang espada ni Savon. Sa isang iglap, nabasag ang espada ni Savon, tulad ng nangyari kay Damian. Natulala si Savon, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Naging maingay ang mga manunood, eksaktong nangyari ayon sa plano ni Henry. Napaluhod si Savon, nanginginig sa pagkabigla. Sinabi ni Henry na masyadong mahina ang depensa ni Savon, parang isang bukas na pinto na madaling pasukin. Ngumiti si Henry, napagtanto niyang ito ang unang kalaban na napilitan siyang gumamit ng mahika. Nagdiwang ang buong arena, sabik sa susunod na laban. Ipinahayag ng referee na ito ang pinakahihintay ng lahat, ang laban kontra kay Black Knight, ang pangalawang pinakamalakas na S-rank fighter. Mas mataas ang antas nito kumpara kay Henry. Sa pagharap kay Henry, binati niya ang ating bida at sinabi ng Black Knight na siya ay isang bata lamang na hindi pa handang lumaban sa ganoong antas. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong naging determinado si Henry na malampasan ang kalaban. Nang umatake siya, napakalakas ng kanyang hampas kaya't hindi na makagalaw ng maayos ang Black Knight at tuluyang bumagsak. Ipinahayag agad ng referee ang panalo ni Henry Morris. Habang tinitingnan ang talaan ng mga lumahok, napansin ni Henry na isa na lang ang natitirang kalaban, isang lalaking tinatawag ang sarili bilang King, na nagbigay aliw kay Henry.
Agad siyang lumapit sa administrador at sinabing ipaalam kay King na may naghihintay ng tunay na kalaban para sa kanya. Nagulat ang administrador sa tapang ni Henry kaya hindi ito agad nakapagsalita. Sa halip, inilagay ni Henry sa mesa ang isang bag na puno ng ginto, isang pusta na nagkakahalaga ng 5,000 gintong barya, isang bagay na hindi makapaniwala ang administrador sa laki ng halaga. Samantala, isang malaking pulutong ng mga tao ang nagtipon sa likuran ni Henry, nagbulong-bulungan at gumawa ng ingay, naging interesado sila sa kanyang pagkatao. Nagtaka sila kung anong pamilya siya nagmula para magkaroon ng kakayahang magpusta ng ganoong kalaking halaga at magsuot ng mamahaling kasuotan mula kay Sylvia. Sa sandaling yun, isang lalaking nakasuot ng sombrero ang pumasok sa silid, kasama ang 2 malaking bantay. Tiningnan ng maigi si Henry, mukhang alam na niya kung sino si Henry, ang nagpabaliktad ng buong fighting arena. Nang makita ni Henry ang lalaking may sombrero, binati niya ito. Humarap siya, iniisip kung sino ito, inaayos ng lalaki ang kanyang sombrero bago humingi ng paumanhin sa abala. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang may-ari ng 10 million gold arena. Natutuwa si Henry na sa wakas ay nagkita na rin sila. Sigurado siyang ito na ang pagkakataon para makita ang mukha ng ganid na negosyante. Tinanong ng lalaki kung si Henry nga ba ang nakatalo sa Black Knight gamit ang isang hit. Kinumpirma ito ni Henry at tinanong kung bakit niya ito itinatanong, sinabi ng may-ari ng arena na gusto niyang mag-alok ng isang kasunduan. Pinahayag niya na dahil si Henry ang unang nangahas na hamanin si King, nais niya na baguhin ng bahagya ang mga patakaran sa kompetisyon. Tinanong ni Henry kung paano niya paplanuhin ito, ipinaliwanag niya na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang sword fight ay isang kompetisyon na hindi nagsasangkot ng nakamamatay na pinsala. Idinagdag pa niya na karaniwan, ipinagbabawal ang mga nakamamatay na pinsala, ngunit kapag laban kay King, walang limitasyon sa kung anong klaseng pag-atake ang maaaring gamitin at pinapayagan nilang mangyari ang mga nakamamatay na pinsala. Dito naintindihan ni Henry kung bakit walang gustong lumaban kay King dahil sa mga patakaran. Sabay nagtanong si Henry kung ano talaga ang gusto nitong mangyari. Sinabi niya na dahil si King lang ang natitirang matinong swordmaster sa kompetisyon at si Henry naman ay baguhan pa lamang, dapat lang nagawin ang laban nila sa gitna ng syudad para masaksihan ng lahat, at para na din mapanatili ang interes ng madla at gawing espesyal ang laban. Idinagdag pa niya bilang gantimpala, sinisigurado niya na makakatanggap si Henry ng malaking premyo. Para sa kanya, ang 10 million gold arena ay isang lugar kung saan pinapalakas ang kasakiman ng mga tao. Humingi si Henry ng pahintulot na magtanong, habang inayos ang sombrero. Pumayag naman ang may-ari at pinahintulutan si Henry. Sa isang bulong, tinanong ni Henry kung totoo bang maaaring tumaya ng kahit gaano kalaking halaga sa laban kay King. Kinumpirma ito ng may-ari at ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit itinuturing itong espesyal na laban. Pero mas interesado si Henry na malaman kung ano ang mangyayari kung hindi kayang bayaran ng arena ang halagang itinaya. Tumawa lang ang may-ari at sinabing hindi tinawag ang arena na 10 million gold nang walang dahilan, at wala siyang dapat ipag-alala pagdating sa pera. Bago umalis, sinabi ni Henry na wala siyang matutuluyan at humingi ng tirahan. Agad namang inalok ng may-ari ang pinakamagandang silid sa Vivaldi. Sa puntong yun, nalaman ni Henry na ang pangalan ng may-ari ay 10 sa isip niya. Nagpapasalamat siya kay Mr. Ten dahil malapit na siyang yumaman sa tulong nito. Dati, iniisip ng mga tao na binili lang ni Henry ang kanyang ranggo, pero ngayon, naniniwala na silang talagang marunong siyang lumaban. Lalo na sa suporta ni Ten ang laban nila ni King, ang magiging pangunahing kaganapan sa Vivaldi, kaya mas maraming tao ang pupusta, mas maraming taya, mas malaking kita para kay Henry, habang umiinom ng tsaa at nakatanaw sa malayo. Napagtanto ni Henry na maayos na sumusunod sa plano ang lahat, alam niyang panahon na para ipatupad ang layunin ng kanyang plano. Maya-maya, pumasok si Ten sa silid ni Henry, kaya tinanong siya ng ating bida tungkol sa pagkakaiba sa taya ngayon. Ibinalita ni Ten na lumabas sa pagsusuri na maraming tao ang umaasang mananalo si King,
at kahit si Henry ay nagbahagi ng parehong pananaw kay Mr. Ten na ang karamihan ay umaasa ng mga dakilang bagay mula kay King. Umupo at habang tinatanggal ang sombrero, sinabi ni Ten na normal lang sa mga tao na kumita ng malaki at nakatuon lamang sa pagkita ng pera. Hawak ang mainit na tsaa sa tasa, ipinaliwanag ni Ten na bagamat hindi lang si King ang nag-iisang swordmaster sa arena, siya lamang ang hindi pa kailanman natatalo. Dahil dito, sinabi ni Henry na nais niyang tumaya sa sarili niya bago magsimula ang laban. Nang marinig, humalakhak ng tawa si Ten, sinabi niya na maaaring gawin niya iyon para bigyan ni Henry ng karagdagang motibasyon ang kanyang sarili. Iniisip ni Henry na buti na lang madali niya itong tinanggap. Matapos ang ilang sandali nagtungo si Henry sa arena. Nang makipag-ugnayan si Henry sa administrador, ipinaalala sa kanya ng isang opisyal na maaari lamang siyang tumaya sa sarili niya. Alam na ni Henry ang patakarang ito at tinawag si Clever gamit ang telepatiya para ibigay ang kinakailangang halaga. Isang kumpas lamang ng daliri ni Henry, at agad lumitaw ang perang itinaya niya sa harapan ng administrador, hindi makapaniwala ang administrador sa kanyang nakikita. Habang binibilang ng mga katulong ang mga barya, iniisip ni Henry na kung mananalo ang tinaya sa sarili, makukuha niya ang 100 milyon na gintong barya sa kanyang panalo. Sigurado si Henry na wala sa arena ang ganoong kalaking halaga, at kung hindi ito magbabayad, may nakahanda na siyang plano. Matapos mabilang ng mga pagod na katulong ang mga barya, patuloy pa din sa ganap na nagulat ang administrador habang inaabot ang tseke kay Henry para sa tamang halaga. Nang makita ito, alam ni Henry na ito ang kanyang golden ticket, at may malaki siyang sorpresa kay Ten na paparating. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Henry sa arena, sabik na makita ang kanyang kalaban. Maraming tao ang nagtipon sa grandstand upang saksihan ang laban. Maya-maya, dumating ang tinatawag na King, sinalubong ng malakas na palakpakan at suporta mula sa madla. Nang makita ni Henry ang kalaban, napaisip siya, para sa isang taong tinatawag na King, mukhang masyadong mahina at ordinaryo lang ito para sa kanya. Ipinahayag ng referee na may espesyal na panuntunan sa laban na ito, maaaring sakta ng magkalaban ang isa't isa. Kapwa pumayag ang dalawang mandirigma, at nagsimula na ang laban. Ang mga manunood ay sumisigaw sa pananabik, umaasang mananatiling kampyon si King. Inihanda na ng dalawang kalahok ang sarili sa panimula ng kanilang laban, ngunit biglang napansin ni Henry ang pulang usok sa paligid ng kanyang katawan, isang malinaw na senyales na may naglagay ng debuff magic sa kanya. Napangalit ang ngipin niya sa pagkadismaya, dito niya naintindihan kung bakit hindi pa natatalo si King sa mga laban. Napagtanto ni Henry na ang laban ay palaging laban ng patayan, kaya walang sinumang natalo ang maaaring magsalita tungkol dito, at ito ang dahilan kung bakit nanatiling kampyon pa rin si King sa torneo. Ngunit hindi natakot si Henry, agad niyang inaktibo ang Return Magic, upang ibalik ito sa mga salamangkero na palihim na naglagay sa kanya ng mahika. Ito ay isang bihirang spell na ginagamit lamang ng mga salamangkero, ang kapangyarihang ito ay nagpapabalik ng atake sa mismong sumalakay. Sa isang iglap, bumalik ang Debuff Magic, sa nagpadala nito. Tinamaan ito sa puso at sa tindi ng pinsala nasira ang kanilang bilog na nagdulot ng pagbulwak ng dugo mula sa kanilang bibig. Nang makita ito napangisi si Henry, napagtanto niya na dalawang Third Circle Mage ang gumamit ng mahika sa kanya. Ngayon na natalo na ito, sigurado siyang wala nang hahadlang sa kanyang tagumpay. Humarap si Henry sa katunggali na si King at sinabing kitang-kita niya ang tunay na anyo nito. At sinabi niya na panahon na para sila ay magtagisan ng espada. Pagkatapos agad inaktibo ni Henry ang kanyang magic armor. Nakangiti sa kumpiyansa tinawag naman siyang, isang asong tahol lang ng tahol, ni King. Ngunit, napansin ni Henry na hindi tumutugma ang aura nito sa antas ng isang tunay na swordmaster. Napansin niyang mas kahawig ni King ang mga swordsman mula sa Fort Callivan, ngunit mas mahina pa kaysa sa isang sarhento sa Special Forces. Dahil dito, inisip ni Henry na puro kasinungalingan lang ang mga kwento tungkol sa lakas ni King. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, isang mabilis at napakalakas na atake ang pinakawalan niya.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi man lang nakaryak agad si King, at sa isang iglap, nabali ang kanyang espada sa 2 piraso at nahulog ito sa lupa. Nagulantang ang buong arena, hindi sila makapaniwala na ang kanilang iniidolo, ang kampyon na pinagpustahan nila ay natalo ng isang hamak na baguhan. Nagbulungan ang mga manunood, nagtatanong kung totoong natalo ang iniidolo nilang si King at napapatanong kung paano ito nangyari. Samantala, nanginginig ang kamay ng may-ari ng arena, habang hawak ni Mr. Ten ang kanyang alak. Hindi siya makapaniwala, sa unang pagkakataon, natalo si King. Itinaas ng referee ang kamay ni Henry at inanunsyo ang kanyang tagumpay. Malugod siyang tinanggap ng mga manunood bilang bagong kampyon sa arena. Makalipas ang ilang oras, sa isang bar, pinag-uusapan ng mga tao ang laban. May mga nagsabing nasaksihan nila mismo ang laban ni Henry at marami sa kanila ang natalo sa pustahan dahil tumaya sila kay King, na ngayon ay wala ng laban kay Henry. Hindi pa rin sila makapaniwala na may bago ng kampyon sa Sword Arena. Samantala, isang empleyado ng arena ang lumapit kay Mr. Ten, at ipinaalam niya na si Henry ay tumaya sa kanyang sarili gamit ang ginto. Dahil dito, kailangang bayaran ng arena ang napakalaking halaga na tumatayang nasa 100 milyon mahigit na gintong barya. Nang marinig ito, namutla si Mr. Ten, alam niyang kapag nalaman ng lahat na wala ng pera ang arena, tuluyan siyang mawawasak. Dahil sa sitwasyon, nauwi siya sa isang desisyon, sinabihan ang tauhan na kailangan nilang patayin si Henry, at para hindi ito malaman ng mga tao na ang kanyang 10 million arena ay mababankrupt. Narinig ni Henry ang usapan at agad niyang binalibag ang 2 salamangkero ni Mr. Ten sa loob ng silid. Ngumiti siya at sinabing sabihin mismo ni Mr. Ten sa harap niya ang balak nito. Lumapit si Mr. Ten sa mga sugatan na salamangkero at galit na inutusan silang lumabas, dahil gusto niyang makipag-usap kay Henry ng pribado. Ngunit agad sinara ni Henry ang pinto, hinadlangan ang mga salamangkero at sinabing hindi dapat iyon ginawa ni Mr. Ten. Nang inig si Mr. Ten sa takot, pinagpawisan, at yumuko. Pilit niyang itinangging alam niya ang sinasabi ni Henry. Ngunit diretsahang sinabi ni Henry na gusto lang niya ang pera niya at pinaalalahanan na mas mabuting hindi na siya gumagawa ng gulo, at kung ibibigay niya ang kailangan niya agad ay papakawalan niya siya. Subalit, ngumiti si Henry at binalaan na kung gagawa pa siya ng kalokohan at kung hindi niya ibibigay ang pera, mapipilitan siyang idulog ito sa alkalde. Gulat na gulat si Mr. Ten at nagtanong kung tinutukoy ni Henry ang alkalde na si Brent. Sinagot siya ni Henry, sinabing nakipag-usap na siya kay Mayor Brent, kaya wala nang ibang pagpipilian si Mr. Ten kundi ibigay ang pera niya. Ngunit hindi ito posible, sagot ni Mr. Ten kay Henry, dahil mayroon lang silang 100,000 gintong barya sa imbentaryo. Sa huli, inalok niyang ibigay kay Henry ang lahat ng mayroon siya kapalit ng utang. Ngumiti si Henry at sinabing wala siyang pakialam sa arena, alam niyang si Mr. Ten ay walang kakayahan na bayaran siya sa kanyang personal na utang. Nanginig ang buong katawan ni Mr. Ten, ngunit hinawakan siya ni Henry sa balikat at sinabing may imumungkahi siyang alok. Pilyong humajekjek si Henry at inaya niya si Mr. Ten sa kanyang bahay upang doon na sila mag-usap ng mas tahimik. Walang nagawa si Mr. Ten kundi pumayag. Bago umalis, hinarap ni Henry ang 2 salamangkero ni Mr. Ten at binalaan silang huwag nang gumamit ng mahika laban sa kanya. Kung hindi, papatayin niya sila. Sa takot, agad silang humingi ng tawad kay Henry. Pagdating sa bahay ni Mr. Ten, tahimik na tinikman ni Henry ang kanyang tsaa habang nakaupo sa isang upuan, samantala, si Mr. Ten ay nakatayo malapit sa bintana, mukhang kinakabahan, na itanong niya kung ano ang alok ni Henry. Tinigilan ni Henry ang pag-inom ng tsaa, at sinabi niyang mula ngayon gusto niyang sagutin ni Mr. Ten ang lahat ng kanyang tanong ng tapat. Agad niyang tinanong kung gaano karaming cold steel ang mayroon si Mr. Ten sa kanyang imbentaryo. Nagulat si Mr. Ten sa tanong at muling tinanong si Henry kung tama ang kanyang narinig. Ang cold steel ay isang napakalakas na materyal na maaaring minahin lamang sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ipinagbabawal ang pagbebenta nito dahil sa taglay nitong mataas na antas ng mahika.
Sinabi ni Henry na walang saysay ang pagpapanggap ni Mr. Ten na hindi niya alam ang tungkol dito, at iniisip ni Henry na hindi niya alam kung paano napunta kay Mr. Ten ang cold steel, ngunit kukunin niya ang lahat ng ito sa kanya. Nag-alala si Mr. Ten at sinabing kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa cold steel, kaya nagtanong siya kung paano ito natuklasan ni Henry. Ngunit hindi ito sinagot ni Henry at tinanong lamang kung gaano karami ang mayroon siya. Sa huli, inamin ni Mr. Ten na mayroon siyang 300 kilo ng cold steel. Tusong nakangiti si Henry, agad na sinabi na yon ang magiging kabayaran para sa utang ni Mr. Ten, kasama ang lahat ng natitirang cold steel niya. Nag-isip si Mr. Ten at napagtantong ang halaga ng 300 kilo ng cold steel ay napakamahal kung i-convert na tinatayang nasa higit 40,000 gintong barya. Paliwanag ni Henry, ang natitirang utang ay babayaran na lang ni Mr. Ten ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Napagtanto ni Mr. Ten na wala na siyang ibang pagpipilian at nagtanong siya kung paano mababayaran ang natitirang bahagi ng kanyang utang. Dahil dito, galit na tinanong ni Henry kung iniisip ni Mr. Ten na basta na lang mapapatawad ang milyong gintong barya. Sa takot tumanggi si Mr. Ten at nangakong babayaran niya ito. Bago umalis, iniabot ni Henry ang isang scroll kay Mr. Ten at sinabing ito ay isang maliit na regalo para sa kanya. Nang makuha, nagduda si Mr. Ten at tinanong kung ano ito. Sinabi ni Henry na ito ay isang summoning scroll. Habang nakahalukip-kip, tinanong ni Henry kung plano pa ba ni Mr. Ten na kumita ng mas maraming pera. Sinigurado ni Henry na hindi na kailangang gumawa pa ng mga walang katuturang panuntunan sa arena. Kung may gustong lumaban sa kanya, handa siyang harapin sila, na agad naman nagpasalamat si Mr. Ten doon. Pagkatapos, tiningnan niya si Ten at tinanong ni Henry kung saan siya maaaring manirahan, at agad niyang itinuro ang isang silid sa bahay ni Mr. Ten na nagustuhan niya, hindi makapaniwala sa ginagawang desisyon ni Henry. Hinawakan ni Henry sa balikat si Ten at pinaalalahanan siyang kailangan niya ng matutuluyan. Wala namang nagawa si Ten kundi sumunod, pero nilinaw niyang opisina niya yon. Sinabi ni Henry na kung ganun, kailangan niyang bayaran ang kanyang utang, kaya wala siyang pagpipilian kundi pumayag sa mga kondisyon ni Henry. Kitang-kita ni Henry na hindi natuwa si Ten, kaya tinanong niya ito kung ano ang hindi niya nagustuhan. Sinubukan ni Ten kontrolin ang kanyang inis at sinabing wala siyang problema. Umupo ng mas komportable si Henry at tinanong kay Ten kung ano talaga ang layunin ng arena. Sinimulan haplasan ni Henry ang kanyang baba, at alam niyang hindi lang ito basta negosyo para kumita ng pera. Para kay Henry, ito ang kanyang pangalawang layunin na ang katanyagan. Kailangan niyang bumuo ng isang reputasyon ng pinakamalakas na grupo, kaya kailangan niya ang tulong ng 10 million gold arena. Napabuntong hininga si Ten, na para bang napagtanto niyang nahulog siya sa patibong ni Henry. Sinabi niyang ang arena ay ginagamit din sa pangangalap ng impormasyon. Kinumpirma ni Ten ang sinabi ni Henry, na mahina ang kita sa arena kaya kailangan nila ng pangalawang negosyo. Dito napagtanto ni Henry na para magtagumpay si Ten sa ganitong trabaho, kailangan nilang maging updated sa lahat ng balita. Ipinaliwanag ni Ten na ang grupo niya ay nangangalap ng impormasyon mula sa iba't ibang lungsod at kaharian, pati na rin sa Holy City, na pinamumunuan ng Vatican. Idinagdag pa niya na lumikha din siya ng ilang mga infrastruktura sa malayang estado. Nang marinig nagulat si Henry na mas matatag pa si Ten kaysa sa inaakala niya. Pero agad itong nilinaw ni Ten na wala pa sila sa antas ng Silver Moon. Ang Silver Moon ay ang pinakamalakas na underground guild na may pinakamalaking koneksyon sa kaharian. Ang Silver Moon ay may maraming espya, maraming koneksyon, at sapat na yaman. Dahil sa kadahilanang ito ay kaunting tao lang ang maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Dahil dito, naisip ni Henry na ito mismo ang gusto niyang gamitin sa kanyang plano. Ngumiti siya at sinabi niya kay Ten na kailangan nilang maging pangalawang Silver Moon. Nang marinig ito nagulat si Ten at nag-isip ng malalim bago humingi ng paliwanag kay Henry. Lumapit si Henry sa bintana at ipinaalala kay Ten na nasa alanganin ngayon ang arena. Humarap siya kay Ten at sinabi na ngayon ang tamang pagkakataon nila para bumuo ng isang guild na may kukumpara sa Silver Moon.
Sa tingin ni Ten, masyadong bata at walang karanasan si Henry, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito punong-puno ng kumpiyansa. Nagtataka siya kung sino ba talaga si Henry Morris. Samantala, naisip ni Henry kung ang mga tauhan ba talaga ang pangunahing problema. Sinabi ni Ten na hindi dapat madaliin ang ganitong bagay. Alam ni Ten na ang Silver Moon ay may koneksyon sa kriminal, at nakikipagtrabaho din ito sa mga bayarang mga mersenaryo at mga assassin. Pinahayag niya na hindi siya gumagawa ng ganoong negosyo. Hinawakan ulit ni Henry ang balikat ni Ten at tinanong kung hindi ba ito ang tamang oras para subukan nila. Namutla si Ten sa sinabi ni Henry. Inilahad ni Henry na ang 10 million gold arena ay magsisimulang bumuo ng kanilang mga sariling mersenaryo, at dinagdag pa niya na may sapat na tauhan para sa kanilang layunin, dahil kung gusto nilang kumita ng malaki, dapat nilang pag-aralan ang iba't ibang paraan. Nagtaka si Henry kung bakit hindi pa isinusulat ni Ten ang plano, kaya agad nitong kinuha ang papel at sinimulang isulat ang mga detalye. Sinabi rin ni Henry na kailangang sanayin ang mga tauhan, kaya dapat kunin ni Ten ang pinakamaasahang mandirigma. Pinakita niya ang 2 daliri at sinabi na dahil ang isang A-rank na mercenary ay kumikita ng 5 gintong barya lamang kada buwan, dodoblehin nila ang bayad at gagawing 10 ginto kada buwan. Sinabi rin ni Henry na magbibigay sila ng tirahan sa mga talagang mahuhusay na mandirigma. Napaisip si Ten, at tinanong kay Henry kung hindi ba masyado lang siyang mapagkaloob at pinaliwanag niya na sa simula, kakaunti pa lang ang magiging trabaho ng mga mercenary. Sinabi ni Henry na kailangan nila itong gawin sa unang yugto ng plano, at tinanong ni Henry si Ten kung gugustuhin ba niyang magtrabaho sa isang lugar na walang maiaalok sa kanya. Kahit nahuhulog ang pawis sa mukha, dito na napagtanto ni Ten na tama si Henry, kaya agad niyang isinulat ang lahat ng kinakailangan. Nakangising sinabi ni Henry na siya na ang bahala sa pagpaplano ng trabaho, gastusin, at mga tauhan, kaya't hindi na kailangan pang mag-alala ni Ten at kailangan niya lang ipalaganap sa lahat ang pangalan ng guild nila. Napagpasyahan ni Henry at idineklara na tatawagin ang guild nila bilang Million. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa Million sa buong kaharian. Maraming kalalakihan ang sumali bilang mga mersenaryo, dahil sa Million, mas mataas ang sahod at maraming benepisyo ang naghihintay sa kanila. Samantala, isang gulo ang sumiklab sa loob ng 10 million gold arena. Agad na pinagbukod ng administrador ang mga nag-aaway at sinabing itatapon sila palabas kung magpapatuloy ang gulo. Matapos nito, namahagi siya ng mga dokumentong kailangang punan ng mga aplikante at sinabing aabisuhan sila kapag dumating na ang kanilang pagkakataon. Kahit nakakainip ang proseso, walang magawa ang mga lalaki kundi sumunod. Sa kabilang banda, nakaupo si Henry sa isang silya, kalmado habang umiinom ng tsaa, naghihintay ng isang mahalagang pagpupulong. Ilang sandali pa, dumating si Mayor Brent sa silid ng kanyang opisina, halatang nagmamadali at hinihingal. Napatigil ito at agad na nagtanong kung ano ang napakahalagang pag-uusapan nila. Ngumiti si Henry at nagbiro kung tumakbo ba si Brent papunta rito. Inalok niya itong umupo para hindi lang basta nakatayo. Naupo si Brent sa harap ng chess table at halatang sabik nang malaman kung ano na naman ang hinihingi ni Henry. Napansin ni Henry ang kaba ni Brent kaya sinabihan niya itong huwag matakot. Tinanong niya kung alam nito ang sunod-sunod na dami ng bisita sa bayan ng Vivaldi. Napahaplos sa ibaba ng bibig si Brent, at sinabing narinig niyang maraming gustong sumali sa bagong guild. Kinumpirma ni Henry na ito ay isang mercenary guild na tinatawag na Million, na itinatag sa ilalim ng 10 million arena, at siya mismo ang pinuno nito. Napabangon si Brent sa kanyang upuan sa gulat, ipinaliwanag ni Henry na biglaan lang ang lahat, pero sa loob ng isang araw, dadagsa pa ang gustong sumali. Inangat ni Henry ang kanyang kamay hawak ang king piece at tinanong si Brent kung naaalala pa nito ang kanilang huling usapan. Tumango si Brent at napayuko ng malungkot, at naalala niya ang lahat. Noong nakaraang beses, nang matalo siya, nangako siyang susundin ang kahit anong hiling ni Henry Morris. Habang naglalaro ng chess, sinabi ni Henry kay Brent na taasan ang buwis.
Sinabi niyang huwag mag-alala dahil bahagya lang itong tataas, dumarami ang sundalong pumapasok sa lungsod kaya dapat makinabang sila rito. Pero agad na tumanggi si Brent, sinabing siya ay isang simpleng alkalde lamang at walang kapangyarihang magtaas ng buwis, at ito ay itinatalaga at kontrolado ng kaharian. Ngunit ipinaliwanag ni Henry na may ilang bahagi ng lungsod kung saan may kapangyarihan si Brent na baguhin ang buwis. Dagdag pa ni Henry, ang buwis na ito ay makakatulong hindi lang sa ekonomiya ng Vivaldi kundi pati kay Brent mismo. Patuloy na humigop ng tsaa si Henry at tinanong kung mali ba siya.